Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 221. Our verse for today, Isaiah chapter 48 verse 11 to 13. Gagawin ko ito para sa aking karangalan. Hindi ako papayag na ako ay mapahiya at ang mga Diyos-Diyosan ay maparangalan. Makinig kayo sa akin, kayong mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Diyos. Ako ang pasimula at ang wakas ng lahat. Ako ang naglagay ng pundasyon ng mundo at ako rin ang nagladlad ng langit. Kapag nag-utos ako sa mga ito'y sumusunod. Sobrang ganda ng verse 12, di ba? Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na tunay nga naman na siya yung simula at siya rin yung wakas. Siya yung walang hanggang Diyos. At narito na siya bago pa niya likhain ang lahat ng mga bagay o mga tao na nandito sa mundong to. Mananatili siya na Panginoon ng mga nilikha at walang ibang Diyos na kayang pumalit or kayang humigit bago palikhain ang mundo during ng time natin ngayon at kahit sa katapusan pa ng mundong ito, siya lang ang mananatiling Diyos magpakailanman. Hindi siya kinreate dahil siya mismo yung creator. Pero ang mas nagpaganda talaga at mas naging espesyal para sa akin dito sa Isaiah 48 verse 12 is the same na sinabi ng ating Panginoong Diyos ay yun din mismo yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Diyos, siya daw yung simula at siya daw yung wakas. Ang sabi ni Jesus sa Revelation chapter 1, sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag daw tayong matakot. Siya daw yung simula at siya din yung wakas. Inulit pa ito ng ating Panginoong Yesus at sinabi niya na siya daw yung Alpha at yung Omega. Siya daw yung una saka yung huli. At siya rin daw yung simula at yung wakas. Hindi ko alam kung naniniwala kayo na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, ang bugtong na anak ng ating Diyos na nasa langit. Etong mga verse na to, ang mga verse na nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lang siya sinugulang basta. Hindi lang siya propeta, kundi siya mismo yung Diyos na nagkatawang tao at pumunta rito sa atin. Na ang ating Panginoong Yesus ay narito na mismo bago pa nilikha ang mundong ito. Sabi nga sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word. Sino yung Word? Si Jesus yun. And the Word was with God. The Word was with God and the Word was God. Kung itutuloy natin yung pagbabasa, sabi sa John 1:3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ni Jesus Christ. Kasi mayroong mga ilan kasi na nagsasabi na si Jesus Christ daw ay nilikha lang din daw ng Diyos. Pero napakaraming verse na magpapatunay na si Jesus mismo ay naroon bago palikhain ang mundong ito. Ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus, yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na He is the first and the last. Ibig sabihin, nandun din siya sa first, di ba? He is the first and the last. So the same God na nag-speak dun sa Isaiah na siya yung una at ang huli, na revealed through our Lord and Savior Jesus Christ, na nagsabi rin na siya yung simula at siya yung wakas. Sabi sa John chapter 8 verse 58, sabi ni Jesus mismo, before Abraham was, I am, sabi niya. Ibig sabihin, bago pa nandun si Abraham, nandun na si Jesus. Yung sinabi ni Jesus na bago pa si Abraham, ako'y ako nga. Yung ako'y ako nga, yun ay the same na word na ginamit ng ating Panginoong Diyos nung time na isusugo niya si Moses para palayain ang Ehipto. Sabi ng ating Panginoong Diyos, di ba? Sabihin mo, ako'y ako nga. So nagets yun ng mga Pariseo nung panahon ni Jesus. Kaya anong ginawa? Galit na galit sila kay Jesus at pinagbabato nila si Jesus. Doon pa nga sa John 10, sinabi pa nga ng ating Panginoong Jesucristo nang siya at ang Ama ay iisa, di ba? Nagalit din yung mga Pariseo tapos pinagbabato rin siya. Sabi niya, bakit mo ako binabato? Ang sabi ng mga Pariseo, dahil ikaw na tao lang ay nagpapanggap kang maging Diyos. Kasi kung talagang tao lang talaga si Jesus at hindi siya yung sinasabi niya na siya, dapat hindi siya babatuhin di ba? Kung sabihin niya na, ay hindi, propeta lang naman ako, mensahero lang ako ng Panginoon, di ba? Dapat di siya babatuhin. Pero dahil the point na binato siya, di ba? Alam mismo ng mga Pariseo kung ano yung kiniklaim ni Jesus. Sabi ni Jesus, before Abraham,
I am, sabi ni Jesus. Yung pangalawa naman sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Maraming mga sinasabi nila, iisa lang daw ng layunin, di ba? Pero hindi yun ang sinabi ni Jesus. Ang nakasulat sa Bible, ako at ang Ama ay iisa. Hindi ako at ang Ama ay iisa ng layunin. Ako at ang Ama ay iisa, sinabi niya. Kaya nga nagalit yung mga Pariseo di ba? Kasi kung ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa ng layunin, ba't siya babatuhin? Iisa lang, hindi naman siya nagpapanggap na Diyos. Kaya kung tutuloy natin pagbasa doon sa John 10, sa nakasulat mismo doon na dahil ikaw na tao lang ay nagpapanggap kang maging Diyos. Kaya siya binato. Pwede sana sinabi ni Jesus, di naman ako nagpapanggap na Diyos, ba't niyo ako binabato? Di ba? Pero hindi yun sinabi ni Jesus. Hinayaan niya na batuhin siya. Sobrang natuwa lang ako habang binasa ko yung Isaiah 48:12 na sobrang connected pala talaga siya. No? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Old Testament sa yung New Testament. Dahil kinakailangan mo siyang mabasa lahat. Dahil nga, connected siya Kung iisipin natin, kung bubuksan natin yung pag-iisip natin, hindi ito yung something na parang si Jesus ay second God. Di ba? Hindi Equal sila ng Panginoong Diyos. Paano ko nasabi? Hindi sinabi ni Jesus na I am the second and I am the second to the last. Hindi niya sinabi yun Ang sabi ni Jesus mismo, I am the first and I am the last. Na same na sinabi ng ating Panginoong Diyos. I don't know about you, pero kung totoo nga yung sinasabi sa Bible that si Jesus, John 1:14, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kasama na siya ng ating Ama na nasa langit bago pa likain ang mundong ito. Kaya nararapat siya na purihin, sambahin, at pagkatiwalaan ng bawat isa sa atin. Na nandito na siya bago pa tayo sinilang at nandito rin siya pagkatapos nating umexit dito sa mundong to. Yung mga pinagdadaanan natin ngayon, magbabago yan. Yung baha, huhupa yan. Lahat ng mga bagay, magbabago lahat yan. Yung tag-ulan, nilipas yan. Na araw na naman sa susunod, di ba? Magtataglamig, magtatag-init. And also, itong mundo na ginagalawan natin. Hindi dati ganitong ka-high-tech ang mundo na ginagalawan natin, di ba? Pero ngayon, nagbago na rin siya. Lahat talaga nagbabago. Pero si Jesus, hindi siya nagbabago. Totoo yung sinasabi sa Book of Hebrews na si Jesus daw is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos na may hawak ng history simula po nung simula, ngayon at sa susunod pa ng mga buhay natin. Siya rin yung same na God na may hawak ng bawat buhay natin ngayon. Kaya pala dun sa John 10, sinabi din dun ni Jesus, nung una sabi niya, walang makakaagaw sa inyo, sa aking Ama. Aming ganun. Tapos kung tutuloy natin pagbasa, walang makakaagaw sa inyo, sa aking mga kamay. Same, no? So patuloy nating pagkatiwalaan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy siya na pasalamatan, patuloy siya na sambahin, patuloy siya na purihin. At kung hindi mo pa ibinibigay or sinusuko ang buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo, maybe this is the right time para isurrender mo yung puso mo sa Kanya, yung buhay mo sa Kanya. Tanggapin mo siya sa buhay mo at hayaan mo na siya yung kumilo sa buhay mo at magbago ng mga bagay na hirap tayong baguhin sa mga sarili natin. With man, it is impossible, but with God, all things are possible. And once na mangyari yun, once na sumurrender ka sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mo na kinakailangang mamuhay pa sa pangamba. Hindi mo na kinakailangan na mamuhay pa sa takot. Dahil yung nagsabi na siya yung simula at yung katapusan, ang siya mismong sumasa iyo ngayon. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin pa ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.